Kumusta, magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. Sa umagang ito, ako po ay magpapasalamat po sa inyo sa patuloy ninyo na panonood sa ating mga video o mga kaganapan namin araw-araw dito sa farm. So yun po ang sinabi ko sa inyo pag nandito lang po ako mga ka-farmers, sa lahat ng mga talong farmers, ampalaya farmers, kamatis farmers, sili farmers, no, mga upo, sitaw, mga pipino. Malaking bagay po, no, lalo na sa mga baguhan, yung mga ibinahagi nating kunting kaalaman mga ka-farmers sa pagpa-farming. So ang inyong ka-farmers may karanasan na po, no, magti 35 years na sa pagtatanim po ng mga gulay. So ngayon mga ka-farmers, nagpapa-spray po tayo sa ating ampalaya na pinipitasan kahapon. And then ang pag-spray simula sa ating kamatis, sa talong, sa ampalaya at saka dine. So nasa lang ngayon mga ka-farmers, ating ampalaya. So ang pinapa-spray natin mga ka-farmers, Benevia. Kasi si Benevia mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, maganda po siya, no, sa mga nangungulot na mga dahon sa ating ampalaya. So maganda natin siyang i-spray. And then sinabayan na lang po natin siya ng Purso na compatible na fungicide at saka yung foliar. So yung pinapa-spray natin, Benevia, Purso. Ang foliar natin ay Green Acres. So yun po ang ating pinapa-spray ngayon dyan mga ka-farmers. And then lipat sila pagkatapos dyan dito. So ito na mga ka-farmers ang ating isang linggong talong na sa ngayon ay saktong 7 days. So nadidiligan natin ito ng fertilizer, din napa-spray na natin. So magpapalo up tayo ngayon sa pag-i-spray mga ka-farmers. So ito na mga ka-farmers, maganda na silang tingnan. So magdilig kami din ngayon ng tubig kasi hindi namin to natatapos mga ka-farmers. Yan mga ka-farmers, makikita na natin, yan hanggang doon mga ka-farmers. Kung napansin nyo yung gilid, yung kahoyan may drum. So hanggang sa may nakita nyong poste mga ka-farmers ay nasa 49 kalinya hanggang dyan, simula din sa tinatayuan ko 49. And then simula dyan sa last na poste papunta pa sa gilid nasa mga 27. So nasa 60 to kapin ka 66 kalinya lahat mga ka-farmers ang ating talong. Yan. So naglalaman po ito mga ka-farmers ng itong mataas, parang malapit mag 300 kapuno, no, parang nasa 300 to mga ka-farmers. And then yung 300 nata sa mga malapit mag 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Mga 30 plus, no. So 28 at 27. Nasa mga ang 300 ka siguro nasa 27. 300 plus kapuno. Nasa mga 280 siguro mga ka-farmers ang tansa natin. Kasi yung simula sa puno ng kahoy na malalaki papunta dyan nasa 230, 240 ang laman. And then mataas pa ng mga 30 hanggang 40. So ng mga 280. Kasi ang naitanim natin din ng talong, nasa 14 to 15 kapuno mga ka-farmers. So ganyan karami ang ating talong, no? 14 to 15 ki. So sana nga mga ka-farmers, maabutan natin ang magandang presyo, no, sa talong. Kasi ngayon sobrang mahal ang talong din, nasa 100 kahapon mga ka-farmers. Kasi nagdi-deliver tayo ng talong ay ampalaya. So ang talong sobrang mahal. So may talong tayo sa kabila, konti lang. So kahit konti, maliit kasi 11 months na, tag 70 pa din ang kilo mga ka-farmers. Pero yung bago 100 to 120 per kilo. So yan po mga ka-farmers. Ganyan na siya kaganda at kalaki. Yan, So napapansin natin sa nakarang araw, no, sobrang dilaw ang mga dahon nila.
Pero ngayon mga ka-farmers, unti-unti na nag-recover. So pag dilaw mga ka-farmers ang dahon ng ating mga talong, hindi tayo mabahala pag lalo na bagong tanim. Kasi ang ganyan mga ka-farmers hindi prone sa sakit o matigas o makapal ang dahon niya dahil hindi po natin sila pinapaniligan ng fertilizer. Ayan, maganda na mga ka-farmers. So, hanggang dito lang siguro tayo banda mga ka-farmers. Balik tayo doon. Pasok tayo sa taniman natin ng ampalaya para makita ninyo, no? So maganda na pagtingnan natin sa linya mga ka-farmers, oh. Yan. Unti-unti na silang lumaki. Yan. Kakatuwa ng tingnan. Kasi kita na natin na buhay na sila. Yan. So isang linggo pa sila ngayon. So magdili kami ng tubig mamaya. So balik tayo sa ating ampalaya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, yung time na nanalasa si Bagyong Inday, sobrang bugbog to sa ulan. So may kaibigan tayo din na 1 hektarya ang taniman niya ng gulay. 1 hektarya ang taniman niya ng kamatis, and then may ampalaya. Pinabayaan na niya ngayon kasi yung naulan mga ka-farmers, sabi niya stress ang tanim niya, stress po daw siya. Ay dahil kulang siya sa tao, dahil ang tao ay 2, pangatlo siya. Kung kaya naman yung 3 siya, wag na lang sir, dagdag gasto na. So yun po mga ka-farmers, pinabayaan na niya. So yung pinuntahan ko, mas maganda pa ang kamatis niya sa akin kasi yung inulan ng todo ang kamatis niya ay magdadalawang linggo malaki na, samantalang sa akin kaumpisa pa lang magtanim. So ang sa kanya mga ka-farmers, naninilaw lang pero wala may nalalanta ilang puno, pero pinabayaan na niya kasi dilaw na. Sabi ko sayang, diligan mo lang ng fertilizer tapos sabayan mo ng Neem Ultra para sa ugat, and then spray ka lang ng mga pang anti-stress. Yun ang payo ko sa kanya. Sabi niya ay wag na lang baka uulan pa kasi may kasunod daw na bagyo. Kasi nakita natin sa balita parang may 6 na bagyong magkasunod. So yun po mga ka-farmers, no? Pinipigilan niya ang sa kanya. Ang sa atin naninilaw. Pero mga ka-farmers, hindi natin pinabayaan. Kasi alam naman po natin na mag-recover po ang tanim. Yan mga ka-farmers, kita natin, sobrang tuyo na. Pero yan, nag-recover ang ating tanim. Dilaw siya mga ka-farmers, taas, pero ang taas sobrang ganda na tingnan, malalaki na. Yan, naninilaw. Pero ang mga talbos mga ka-farmers, dilaw siya mga ka-farmers, pero ang mga bungas gilid, mapansin natin, yan. So tingnan nyo ang talbos, sobrang ganda na. Nakakatuwa, naninilaw mga ka-farmers kasi stress siya sa tubig. Kita natin ang tubig kahit mag 3 araw na, meron pa din Pero ang talbos niya ngayon yung nag-recover, ganyan nakaganda mga ka-farmers. So yan po ang napansin natin sa recovery sa ating ampalaya na nasa tray sa tubig ulan. So nakakatuwa ng mga ka-farmers at nakakatanggal pagod na. Yan so, mga malalaki na ang kanilang talbos. So kung tingnan natin ang mga dahon sa ilalim maninilaw. So kung pinabayaan ko to katulad sa kanya ay wala na. So nakapagdilig na po tayo uli ng fertilizer din Yan. Tingnan nyo ang bitak sa lupa. And then ang ating ampalaya. Pero hanggang dyan ka lang. Pero din mga ka-farmers. So ito napipitasan na to. Yan, may bungang kasunod na kunti nasa itaas. And then may mga bagong sibol, baluktot lang. So at least nag-recover mga ka-farmers. Yan So nai-content ko na rin mga ka-farmers ang sanhi o dahilan sa
pangungulot ng talbos sa ating mga ampalaya o dahon. Sinabi ko sa inyo na pag ang ating tanim, kahit ano pang tanim, maampalaya, matalong, makamatis, mabil, masili, kahit ano pa mga ka-farmers, pwede sabihin natin watermelon, mais, lahat na mga tanim sa farmer, pag halimbawa ay magka-stress, may daan po mga ka-farmers ang punggos na umaatake hanggang tuluyang maging virus, no? So mas maganda mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo na pag may maririnig tayong mga balita na may bagyong papasok, magdilig tayo ng pangproteksyon una sa ugat, kasi ang ugat mga ka-farmers ang mababad sa tubig. Pag once na ang ating tanim mga ka-farmers mababad sa tubig, ibig sabihin ang oxygen ay hindi na makakapasok, no? Ang hangin sa ilalim hindi na makakaano. So yun, ma-stress ang ating tanim. Pag ma-stress ang ating tanim, ang ugat babad sa tubig mga ka-farmers, yan, unti-unting parang malalanta kasi stress siya, and then may daan ang punggos. So pag ang punggos mo atake, lalo na pag pamamarako, and then may white fly pa, mabilis lang kumalat sa buong taniman mo. So ang gagawin natin mga ka-farmers, bago maminsala ang bagyo na naririnig natin sa balita, didiligan natin ng protection para sa ugat. Pwede ang Nib Ultra para din siya sa ugat mga ka-farmers. Pwede din ang Apsa 80. May ano din siya sa ugat. So ang pag-apply mga ka-farmers, pwede isabay natin sa fertilizer. Pakainin natin sila, busugin natin sila bago sila sumabak sa bagyo. So yan ang ating ginagawa mga ka-farmers. So may mga tanim na tayo din na bagyo. Yung nakaraan, yung nalasa si bagyo mga ka-farmers, yung tumama sa Cebu na daming namamatay, daming nasisirang mga tahanan. Ang tanim natin mga ka-farmers, putol ang mga talbos, bugbog ng sobra, dahil ang gamit natin ay mga buong kawayan, hindi din nadapa. And then ganoon din ang ating talong, may trellis. Sabi ng iba, yung nag-install pa ako sa talong ng trellis, sa kanila daw wala, hindi nilalagay ng poste o trellis ang kanilang talong. Sabi ko, pwede naman nyo gayahin ang aking strategy o ginagawa, pwede namang hindi. Sa amin hindi din ako gamit ng mga poste sa talungan ko, dahil hindi mahangin. Dahil mahangin din ginagamitan ko. Sayang naman mga ka-farmers, pag lumaki na ang puno, marami ang bunga. Ang lahat ng mga bunga, lalo na sa isang sanga, magkasabay ang 3 hanggang 5, lumapat sa lupa. Pag malapat sa lupa ang bunga ng talong, kakainin ng mga langgam. So sayang, reject, no? Reject. So yun, tinatalian natin. So safe ang mga bunga, walang nakalapat sa lupa. Pag may tali at release ang ating mga talong mga ka-farmers, less sa baluktot, less sa reject. So napakaganda mga ka-farmers. Tapos yung mag-spray hindi mahirapan kasi maluwang ang daanan. So yun po no mga ka-farmers, dahil may trellis, binagyo, nasira lang ang mga naputol ang mga tali kasi ang gamit natin twine lang, dalawang tie wire sa gilid. So hindi napiktahan ng sobra. Pero yung may nagtatanim parang backyard lang, 300 ka puno, dapa lahat mga ka-farmers, bali ang mga puno doy sayang. Sabi niya, ang natira daw sa kanya, wala lang mga 50 ka puno. So kung sa akin, ganun kagaya sa kanya, walang trellis o poste, baka yung 3,000 ko kapuno kapain ay ang matira ay mga 500 lang, di ba? So yun po no mga ka-farmers. So after sa bagyo, mga 1 linggo lang, ang presyo na 80 maging times 2 na sa talong, na 140 to 150, and then aabot pa ng 170 per kilo ang ating talong. Ang ating ampalaya mga ka-farmers na 120, nag times 2 din, nag 210. So yun po mga ka-farmers, no, sa tatlong benta ko lang sa aking ani na gulay, talong at ampalaya, na kasi tamang parang 5 harvest, nasa 1.5 kilos. Imagine tag 200 magkano na.
So kung meron kang 1.5 nasa 300,000. Okay? Tapos mga ka-farmers, ang talong natin ay nasa 1.2. Tapos tag 140 pag after 4 days nag 160 din nag 170. Di mo baba 150. Ganyan mga ka-farmers. Sa tatlong delivery ko lang naka 1.3 ako. So ganyan mga ka-farmers ang farming. Kaya nga sa lahat ng mga baguhan pa at hindi pa nakakaranas ng mga pagsubok, no, sa mga tulad ng mga bagyo, mas maganda may mga ganito tayo mga ka-farmers, mga posting malalaki, matitibay na para ang ating tanim pag may mga panalasa sa bagyo ay hindi maapektuhan ng sobra. So yun po no mga ka-farmers ang ating maibahagi patungkol dyan. So ngayon mga ka-farmers, ang ating tanim na ampalaya, ito na siya ang ating may update. So konti lang ang kasunod na bunga yung time na nabugbog sila. Pero at least mga ka-farmers nag-recover. Ito lang ang ating mapansin mga ka-farmers. Dilaw siya, no, dilaw. Hindi tayo mabahala diyan mga ka-farmers kasi pag mag-spray tayo ng kahit daitin antrakol isabay natin, maano siya mga ka-farmers, matuyo. Ang ating tingnan mga ka-farmers ang talbos na kondisyon yan, tulad yan ng ating nakikita na halos mga malalaki yan dito sa kabilaan. And then may mga bunga tayong mapapansin na kasunod hindi pa masyadong marami kasi alam naman natin na stress sila, di ba? So may mga ilan lang tayong makikita. Yan, isa nasa gilid, dalawa, ganito pa mga ka-farmers Then may isa konting malaki-laki. And then meron pa din So ganyan lang isang puno, tatlo lang. Sa isa merong isa. May malit sa bandang taas. Dito mga ka-farmers ganun din. Ang mga bungang kasunod hindi pa masyadong malaki. Mga ganito lang mga ka-farmers Sabit na baluktot. Ayan. Ito. At least kondisyon pati bunga mga ka-farmers Ayan. Maliliit pa hindi na dilaw. Yan. Kondisyon mga ka-farmers ang mga bunga. So yun ang ating antaying lumaki. Kasi pag lumaki na to mga ka-farmers sa 2, 3, 4, 5, marami na itong tingnan, no? So pansin natin walang bungang naninilaw. Yan maliit tong bunga mga ka-farmers Yan buhay na buhay. Buhay ang pag-asa. Dini kung tingnan naman kawawang kawawa ang bandang ibaba, no? Pero may maliliit na po itong bunga mga ka-farmers nating nakikita. Nakatago lang sa dahon So yun ang palatandaan natin na buhay ang bunga. So mga ka-farmers, ang sanay sa pagdilaw ng mga maliit na bunga sa babanggitin ko na lang. Kasi ang binabanggit natin dahilan sa parang na-review natin yung mga pangungulot o pamamarako. So binanggit ko na pag ang ating tanim mas stress, yan hindi makakaiwas sa pamamarako ang ating ampalaya o pangungulot ng dahon. So ang dapat natin gawin, magdilig lang pala ng Serenade, mag-spray ulit ng pang anti-stress. Ayan, mag-recover siya din, mag-fertilizer. Katulad sa atin kita natin. Sobrang ganda na uli mga ka-farmers ang ating ampalaya na nag-recover. Yan, lapitan natin sa camera Yan. Ang talbos. So ngayon magpapadilig na kami ng tubig kasi pang-anim na araw na naman ang ulan. Init, wala ng ulan. So yun lang po, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Bye bye and God bless. So isusunod na lang po natin mga ka-farmers ang ating kasi mataas na ang ating video, hirap na itong i-upload kasi mahina ang signal natin. Yan lang po, bye bye and God bless.